Sa isang bayan sa Laguna, nananatiling buhay ang mga alaala ng isang panahon bago pa dumating ang cellphone, internet at social media. Sa lilim ng kanyang tahanan, isang matandang lalaki ang nagsisilbing tagapag-ingat ng isang kulturang unti-unti nang kinakalimutan. Isa siyang saksi sa panahong ang komunikasyon ay payak, ngunit puno ng saysay. Alamin natin ito sa pamamagitan ng kwento ni Lolo. Si Glorioso Marasigang Kamangon. Sa dokumentaryong ito, balikan natin ang paraan ng pakikipag-usap ng mga nakatatanda noong sinaunang panahon. Tinanong namin si Lolo kung paano ibinabahagi noon ang mahalagang balita o impormasyon sa kanilang komunidad bago pa dumating ang internet o telebisyon. Yung radyo ang kalimitan ginagamit ng tao. So, radyo ng mga transistor, ganyan. O yung radyong Rejuel. Tunay ngang ang radyo ang nagsilbing daan ng balita, paalala at koneksyon noon sa mas malawak na mundo. Pero sa panahon ni Lolo, hindi lang pakikinig ang paraan ng pagkatuto, kundi ang pagbabasa. Noong araw, pagka gusto mong matuto, at alabaw ay may mga assignment, magtitis ka sa library. Pupunta ka sa library kung matyaga ka mag-research. Talaga sa library lang ang punta mo. Tinanong namin siya kung ano sa tingin niya ang pagkakaiba ng noon at ngayon sa pagbabahagi ng kaalaman gamit ang internet. Nung araw wala yan eh. Basta ikay tiyaga talaga mag-aral. May libro yan, talaga babasahin mo yan. Diyan mo kukunin ang magiging sagot sa mga assignment mo. Yung malaking bagay, ngayon yung teknolohiya. Dahil diyan, yung mga wala sa libro na hindi napasalin, ay meron sa technology, diyan sa Google. Yeah, meron diyan. Kaya yun ang kaibahan. Mabilis Mula aklatan hanggang internet, malaki ang ipinagbago. Pero ang lalim ng pag-unawa, minsan nawawala sa bilis. Bukod dito, ang mismong paligid kung saan lumaki ang ating mga nakatatanda ay malaki rin ang ipinagbago. Tinanong namin si Lolo tungkol sa kanyang kabataan at kung paano ang buhay noon sa kanilang komunidad. Noon, ang Aplaya ay masukal pa, hindi pa yung katulad na ganyan mga develop na. At itong Santa Rosa, ito madalang pa ang bahay, wala pa ang market area, yan. Wala pa dito mga kabahay-bahay, puro to bukid. Palayan nito nung araw. Sa kanyang alaala, ang Santa Rosa ay hindi pa matao, hindi pa maingay, isang pamayanang nakaugat sa lupa, tahimik at malapit sa kalikasan. Isa itong paalala kung paanong nagbabago, hindi lang ang teknolohiya, kundi pati ang mismong mundong ating ginagalawan. Ngunit sa mabilis na pagbabago ng panahon, tanong namin kay Lolo, may interes po pa kaya ang kabataan ngayon sa mga tradisyon? Sa ngayon ramdam ko parang ang mga kabataan ngayon may kanya-kanya na kaisipan, may kanya-kanya na silang may kanya-kanya ng lakad, may kanya-kanya na silang yung tradisyon noon. Tingnan mo, sa ngayon yung tradisyon ng araw may fiesta. May fiesta, pagkalbawa ganyan. Fiesta, yan. Ay ngayon, baliwala na yan. Hindi na halos pinagdiriwang ang fiesta na yan. Sa kanyang mata, unti-unting lumalayo ang kabataan sa mga ugat ng tradisyon. Nakakalimutan ang sama-samang diwa ng pista at ang mga kaugaliang minsang nagbuklod sa komunidad. Ngunit sa gitna ng mga pagbabagong ito, may isa pa siyang paalalang hindi dapat kalimutan.
yung gusto kong mangyari talaga sa mga bata sa ngayon, yang matutunan niya talaga paggalang sa magulang, yung pagmamahal niya sa magulang, pagmamahal sa kapatid, paggalang sa matatanda, yung mag-bless kayo, yung magmano, at saka yung pagsagot yung po, opo, o yung ha, gano'n, yung sasagutin ni, tatanungin, tatawagin ka, ha? Ano, o yung gano'n, kailangan talaga may paggalang. Yun ang wag mawala sa buhay ninyo, mga kabataan, yung paggalang. Kasi, Sa mga mata ng mga nauna sa atin, may mga bagay na hindi dapat malimutan. Mga simpleng kaugalian, mga salitang may galang, at mga kwentong humubog sa pagkatao ng komunidad. Ako si Levi Tapas, kasama ang aking grupo, at sa munting dokumentaryong ito, natutunan naming hindi lahat ng mahalaga ay nasa Google. Minsan, nasa puso lang yan ng isang taong matyagang nagkwento.